Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-usapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang Ripple CTO ay nagbigay po siya ng paliwanag kung bakit hindi raw po siya makapagbigay ng comment tungkol sa mga presyo ni XRP. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay Ripple CTO David Schwartz discloses that lawyers advise him not to talk about factors that might affect the future price of XRP. Kaya yan, ang Ripple CTO po ay si David Schwartz at ipinaliwanag po niya na siya po ay pinayuhan ng kanyang mga lawyers na wag daw po siyang magsalita tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa future price ni XRP. Ayan, ibig mo sabihin yung prediction. Kaya parang pinagbawalan po siya na magbigay ng mga prediction para kay lalong-lalo na yung magbibigay siya ng mga specific, mga speculated price. Yan, na pwedeng yung parang yung ginagawa ng mga Telegon. Ayan, ni Telegon, ni Matrixport. Ayan, at saka yung mga ibang mga market analyst na nagbibigay ng mga saktong future prices na aakyatin ni XRP. Kaya ayan, pinagbawalan po siya. David Schwartz, Chief Technology Officer at Ripple, has highlighted two significant reasons why he would not analyze the potential factors that could bolster XRP prices. Firstly, the Ripple CTO noted that his analysis could be wrong. Secondly, he emphasized that the lawyers have advised him not to comment on factors that could affect the future prices of XRP. Kaya yan. Meron po siyang dalawang dahilan dito. Unang-una ay baka magkamali daw po siya. At pangalawa ay yan, yung pinayuhan po siya ng kanyang mga lawyers na wag siyang magbibigay ng kanyang pahayag tungkol sa mga bagay na pwede pong makaapekto sa presyo ni XRP sa hinaharap. Kaya yan. Yan po yung actual na sagot dito response dito ni David Joel Katz Schwartz. Yan, I'm probably wrong anyway. Everyone probably is. Lawyers tells me not to talk about factors that might affect future prices. So you'll have to use your own imagination. Although Schwartz did not shed light on the statement, the legal advice could be part of efforts to prevent investors and regulators from reading meaning into such analysis. Commenting on the XRP price could be seen as an effort to boost the coin's adoption. XRP enthusiast expresses concern about XRP escrow. Kaya ayan, ito naman yung tungkol sa XRP escrow na ito. Ito yung naglalaman ng napalaking amount ng XRP token. Ayan. Kung saan ay sa kada taon ay may nailalabas po na 1 billion XRP token mula po rito sa escrow. Nakalock po kasi yung laman nito. Ayan. Kaya may concern po dito or nakakabahala ang mga nakikita ng mga XRP enthusiasts dito. Schwartz made the disclosure following an exchange on the X platform. During the exchange, an XRP enthusiast complained about the Ripple's escrow program. Ayan, marami po talagang umaangal dito. Ayan, sa yung escrow program ni Ripple na ito. At maraming ang nagre-request na sana ay sunugin na lamang yung laman nito kasi malaki po talagang impact niyan sa market price ni XRP. It bears mentioning that Ripple releases at least 200 million XRP into the market through the escrow program every month. Kaya yan po yung ginagawa ni Ripple. Nagbebenta po siya ng 200 million XRP sa market kada buwan. Ayan, at yung 200 million XRP na ito ay nanggagaling po yan sa escrow program.
Notably, the ex-user argued that Ripple's current core business model involves dumping XRP in the market. Kaya yan. Talagang kasama daw po kasi ito sa business model, core business model ni XRP, yung pagdadump ng XRP token na ito sa market. Ripple CTO reacts. Reacting the comment to the comment, Schwartz emphasized that Ripple only has two choices regarding the XRP coins, lock and escrow. Per Schwartz, the crypto payment company can either reduce its XRP holdings or continue to hold an enormous amount of crypto assets. Kaya yan po yung komento dito ni Schwartz kay Ripple. Kung saan ay sabi po niya dito ay meron lamang pong dalawang choice itong si Ripple tungkol sa kanilang nakalock na XRP token sa kanilang escrow program. Una ay pwede po nilang bawasan yung kanilang hawak na XRP holdings or magpatuloy lamang po sila sa pag-hold ng napakalaking amount na ito ng XRP token. Kaya yan, he emphasized that the company's original plan was to reduce its XRP holdings as fast as possible. This prompted the ex-user to ask whether Ripple has any plan to burn the coins, lock and escrow. Kaya yan, yung original daw po na plano ni Ripple ay para bawasan yung kanilang XRP holdings sa mabilis na as fast as possible. Kaya yan, at ngayon ay meron pong isang ex-user ang nag-post ng kanyang tweet at tinatanong po niya si Ripple kung meron ba silang plano na sunugin yung mga nakalock na XRP tokens sa kanilang escrow program. Responding, the Ripple CTO said he could not think of the possible events that could prompt Ripple to burn the escrow coins. Furthermore, Schwartz does not think burning the escrow would have any positive benefits on XRP market value. Kaya yan, ang sumagot po rito yan sa tanong dito ng isang ex-user tungkol sa pagsusunog sa XRP tokens na nakalock sa escrow ay sabi ni Ripple CTO na si Schwartz ay wala daw po siyang nakikita na posibleng kaganapan na ang Ripple ay susunugin yung mga laman ng escrow. Kaya yan, at maliban po dyan ay ayon kay Schwartz ay wala daw po siyang nakikita na yung pagsusunog yan sa laman ng escrow na XRP token ay magdudulot ng positive benefits sa market price na XRP. To corroborate this claim, he reduced a 2018 debate where some people argued that a reduction in supply would help bolster XRP's price. However, this argument proved ineffective as seen in Stellar XLM burn, Schwartz said. I wouldn't assume the economics work in some particular way without really thinking about it first. Kaya yan yung parang patunay po rito ni Ginoong Schwartz na hindi raw po nakakatulong yung pagsusunog sa isang supply ng isang crypto ay ayan, katulad daw po ng nangyari rito kay XLM or Stellar kung saan ay nasusunog po ito pero walang impact. Kaya sabi niya ay isa daw po itong patunay na ineffective ang pagsusunog. It bears mentioning that Stellar burned 50% of its token supply, 55 billion XLM in 2019. Hours after the announcement, the price of XLM spiked 14% to 0.08 or 8 cents. Since then, XLM has surged only 37.5% to date. Kaya yan po ang nangyari kasi kay Stellar. Yan, sinunog po nila yung 50% ng kanilang token supply. Yan, umaabot po yan sa 55 billion na XLM nitong nakalipas na taong 2019. At ngayon, ang nagdulot po yan ng 14% na spike at umangat po yung kanyang presyo sa 8 cents. Ngunit mula noon ay nagkaroon lamang po ito ng surge na 37.5% hanggang ngayon. Kaya yan po yung
sinasabi dito ni Ginoong David Schwartz na ineffective yung pagsusunog. Yan, mukhang may point nga siya rito na ayan. Pero yan, yung pinaka laman po ng balita na ito ay ayan, pinagbabawalan po si Ginoong David Schwartz. Siya po ang Ripple CTO na magbigay po ng mga magbigay ng kanyang mga price prediction or projection dito kay XRP. Ayan, pinayuhan po siya ng kanyang mga abogado or mga lawyers na yan, wag magbigay ng mga predictions na or kahit anumang mga bagay na makakaapekto raw sa market price ni XRP. At saka yan, maliban po dyan ay baka mali na rin po yung kanyang maibibigay na prediction. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.